Nako, eto na mga kababayan, shocking, nilaglag na. Kapapasok lang, shock po sila dito ha. Matinding pasabog ni Mr. Balato. Aba, yan po ang ating haalamin sa video ito mga karbinated. Pero bago po natin simulan to, palike naman po ng video ito mga kababayan. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po. Pero bago po natin i-play yan mga karbinated, ito pasanahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita sa social media. Aba, ito pong si former Speaker Martin Romualdez, sabi niya po dito, no? I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. Ayan. Paanong hindi ka pagkakatiwalaan eh? Di ba? Dinidisqualify ninyo yung kalaban ninyo. Kita nyo, wala po siyang kalaban dito sa Leyte, di ba? Nung nakaraang eleksyon. Siya lang po ang kandidato. Oo, wala siyang kalaban mga kababayan. Eh di, sigurado ka ng panalo. Diba? Sigurado ka ng panalo. Diba? Ito pong balita, sabi po dito Romualdez iginiit na galing sa sariling sikap ang kanyang pagiging matagumpay sa buhay. Nanindigan si dating House Speaker Martin Romualdez na hindi niya kailangan dudungisan ang kanyang pangalan sa pamamagitan ng iligal na yaman sa gitna ng mga batikos at aligasyon laban sa kanya. Sa isang pahayag, sinabi ng mambabatas mula Leyte na bunga ng sariling pagsisikap ang kanyang narating at hindi niya sisirain ang tiwalang ibinigay sa kanya ng sambayanang Pilipino. Yun na nga. Sabi niya, I am self-made. Anong self-made? Baka self-made magnanakaw. Ayan. Self-made corrupt. Yun ba ang ibig sabihin nun? Hindi po bobo, hindi po tanga ang taong bayan para agad-agad na maniwala sa inyo. Biruin mo kung self-made yan, grabe namang pagkatalino mo. Biruin mo yung pera niya, di ba? Millions lang nung pumasok siya sa politika. I think yung nanalo siya. Tapos nung ngayon na, ay umabot na po sa 3 billion plus. Di ba? Correct me if I'm wrong, parang 300 million lang, di ba? 300 something million yung kanyang pera. Tapos nung pumasok sa politika ay naging 3 billion plus. Napakatalino mo naman, sobrang talino mo Within a short period of time napalago mo ng ganun yung pera ninyo. Busy ka pa niyan sa kongreso. Busy siguro sila sa mga pagpapalago o pagmamaleta nila, di ba? Ay nako. Tell it to the Marines, no? Yan lang po masasabi natin dito kaya former Speaker Martin Romualdez. Kayo ba mga kababayan, naniniwala ba kayo? Na sa sinasabi dito ni Romualdez, dito po ito, I am self-made and I have been blessed with the trust of the Filipino people. Ay ako, hirap paniwalaan nito mga kababayan. Pero ito pong naging komento ng ating mga kababayan. Sabi po dito ni Christina, when you repeat things in your mind over and over, even if it is not true, you start believing it's true. Totoo, di ba? Ang tawag dyan ay law of attraction, pero iba nga lang yung pamamaraan nila. No, yung pangkurakot lang, okay? Sabi po dito ni Sylvester Robio, what? Istoryahe, God is watching you. Ayun na. Karma is just around the corner. Yan. Uy, may mahabang komento dito. Basahin nga natin to. Sabi po ni Ridnatnas Mel, Dear Mr. Romualdez, what you are saying does not reflect what many of us are actually seeing on the ground. As an ordinary Filipino citizen who faithfully pays taxes, I feel deeply disappointed and disheartened by the current direction of Congress. There seems to be a growing cloud of negativity surrounding the institution, and it is difficult to ignore the frustration and anger felt by many Filipinos or people. Okay?
This sentiment do not arise without reason. They come from place of concern, unmet expectations, and a desire for genuine public service, no? Kung baga mga kabayan, talagang dismayado po. Oo, ang taong bayan ngayon sa Kongreso. Sabi niya pa po dito, I continue to pray for wisdom and guidance for you and all our leaders. I hope there can be a sincere reflection on the impact of decision being made, not only by you, but also by those in Congress. The national government and appointed officials leadership carries a profound responsibility, and with it comes accountability. Totoo. Pero ang nakikita po natin dito sa administrasyong ito, mga kaubayan, no? Yung leadership po nila doesn't carry any responsibility or accountability. Bakit? O lahat na lang, di ba? O ganitong yan natin na mga isyong ipinupukol sa kanila na totoo naman, di ba? Nakikita ng tambayan. Then, they will deny, no? At maghuhugas kamay na naman po sila sa bawat issue na kinaharap nila. Palaging hugas kamay. So, where is the accountability? Where is the responsibility? Wala po. Instead, no? Yung responsibilidad nila, yung accountability na sila dapat ang umaako, ibinibigay nila sa iba. Gaya po ng nangyayari ngayon sa flood control, scam, di ba? Ang gagaling. Hindi maituturo yung mga mastermind sapagkat yung accountability nila, yung responsibility nila, doon nila inibinigay. Oo, hanggang dito lang wag nyo na kaming ituturo. Pag itinuro nyo kami, yari na. Hanggang dyan lang. Hindi na pwedeng lumampas pa. Aray ko po. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kabayan? Just comment down below at eto. Pasadahan din po natin itong report. Okay? Saglit lang to mga kabayan. Tapos i-play na po natin yung video. Sabi po kasi dito ni Remulla, alam mo, yung pera sa nakaw, hindi mo pwede ipakain sa mga anak mo yan eh. Payo sa akin ni Pangulong Marcos. Aray ko po. Sa palagay mo ba, Remulla, maluloko mo kami sa mga ganyang mga drama ninyo? Yung pera daw sa nakaw, yung mali-malita nakaw. Hindi nila pinapakain sa mga, hindi nila pwede pakain sa mga anak nila ang payo ni President Marcos. Ano pala yung, ano yung tawag sa mga anak ng mga politikong sangkot sa mga corruption? Nipo babies ba yun? Correct me if I'm wrong, ano bang tawag sa kanila? Sila nga mismo ang gumagastos eh. Yung anak ni Rapi Tulfo, gumastos ng millions, di ba? Sa isang ano lang, sa party nila. Di ba? Millions po. Grabe yung anak ng ilang mga congressman. Kumakain sa ibang bansa, mga kaubayan, gamit ang pera ng taong bayan. Nako, millions din. 100,000s mga kaubayan. Ang binabayaran, isang kain lang, para sa atin, buong ano na yun, buong city na ang pwedeng kumain yun, pero sa kanila, dessert lang yun, dessert lang. Grabe, Tapos sasabihin mong hindi pwede ipakain. Sa bagay, hindi naman talaga tao ang tingin namin sa mga magnanakaw na sa kaban ng bayan, di ba? Hindi po tao, kundi mga buhaya po kayo. Kayo po ay mga buhaya. Ay, nako. Anyway, ano po ang inyong opinion dyan mga kaubayan? Just comment down below at eto, pasadahan na po natin yung video patungkol po dito kay Mr. Balato. Sino kaya ito? Pasok. Ito po ituloy natin dito itong usapin na ito dahil ito isa pa, di umano, isa sa mastermind kasama nung magpinsan diyan sa Nakawan, sa Ghost Projects, diyan sa flood control scandal. Yung kanina, hari ng budgetan, ito naman, si Mr. Balato. Sa kanyang pagtestigo sa Sandigan Bayan,
Sinabi ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na binigyan siya noon ni dating Congressman Zaldico ng 130 million pesos na tinawag niyang balato. Ayon kay Bernardo, ang pera ay bilang pasasalamat ni Ko dahil maayos umanong nakakausap si dating DPWH Engineer Henry Alcantara. Sabi niya, ang 130 million ibinigay sa kanya ni Ko mula 2023 hanggang 2025. 100 million daw ang ipinadaan kay Alcantara at karagdagang 30 million ang Isa pa to eh. Ha? Para ka ring si itong director ng NBI. Nagtatanga-tangahan ba to? O tayo ang ginagawang tanga? Itong si Mr. Bernardo Balato. Pambihira. 130 million balato ni Sandy ko. Hinuloko mo ba kami? Diba? Halimbawa, bigyan ko kayo ng magandang halimbawa. Isipin mo to pinapaniwalaan. 130 million ang balato. Kung yung balato binigay kay BP Sara, 130 million, ang ingay-ingay na Trillanes, ang ingay-ingay ni De Lima, siguro pumuputak na rin si Tito Soto at si Lacson, pumuputak na si Boying, pumuputak na si Claire. Pero kita mo, tahimik sila lahat dyan. 130 million? Pwede ba yun? Balato? Tanga! Lagay po yan. Huwag tayong maglokohan. Di ba? Yun nga yung sinasabi dito eh. Siya Pambihirang Yusek to 100. Iniba lang nila yung term, no? Para maganda kasing pakinggan pag balato eh, no? Magandang pakinggan sa tenga kung balato lang parang nanalo lang ng loto, di ba? Balato lang pala yun eh. Hindi pala lagay. Pag sinabi balato kasi parang positive pa yung thinking natin eh, di ba? Balato lang naman pala yun eh. Pero pag sinabi nating lagay, lagay pala yun, shocking, lagay, di ba? Parang boom, di ba? Lagay, parang negatibo yung impact sa psychology natin, di ba? Nako po, wag nyo kaming lokohin po, Tapos, ang sarap ng buhay. Pagpalagay natin, totoo sinasabi niya, siya ang binalatuan o nilagyan ng 130 million lang. Hindi ako naniniwala 130 million lang natanggap nito. Dahil sinabi din nung mga Marines, di umano, ito'y nakatanggap din. Ng maleta. Kasama po ito sa listahan. Di umano. Sa aking pagkakaunawa, ito si Bernardo ay hindi simpleng miyembro ng sindikato na ito. Isa siya sa mastermind. Pwede ba yun? Tapos, ikaw, hayahayang buhay mo, may tinanggap ka. Pagpalagay natin 130 million lang, hayahayang buhay mo. Tapos, hindi mo tinuturo si Boy, si Tambaluslos, tsaka si Marcos. Tapos, state witness ka. So, yung mga pinagtuturo mo, nakulong. Na kung sino-sino fall guy. Sa katunayan, si Bong Revilla wala nga sa listahan na nakatanggap ng maleta. Tapos ikaw? Nakatanggap ng maleta? Ikaw mismo umamin, balato? Laya? Talagang niloloko tayo na itong gobyerno ito. Talagang ginagawa tayong tanga na ito si Bernardo. Isa pa ito. Silang dalawa. Nagpagamit din doon sa magpinsan si Pangandaman, ito si Bernardo. pinadaan kay dating DPWH Regional Director Gerald Pacanan. Hinihinga namin ng pahayag sina Ko, Pacanan at Alcantara. Ito ang unang pagtestigo ni Bernardo bilang state witness sa kasong malversation laban kina Ko at 15 pang individual sa Sandigan Bayan 6th Division.
Grabe, kaya naman pala ganyan ng statement nitong, pahayag nitong Bernardo kasi ginawa na palang state witness mga kababayan. No? Sino ba nag-recommend yan? Maging state witness? Si Lacson ba? Ha? Si Lacson ba ang nag-ano dyan? Nag-recommend? Nagtatanong lang ha? Oh. Kasi pag si Senator Lacson ang nag-recommend or di ba, nag-process something or the OJ, siyempre, kasama si Lacson sa BRC with the recommendation, di ba? Something like that. At I think may kinalaman din naman talaga si Lacson sa pagiging state witness nitong or si Soto, di ba? Pagiging state witness ni Bernardo, talagang malaki po talagang problema natin dyan, mga kabayan. No? Kasi si Lacson at si Soto po, mga kabayan, wala nga eh. Diba? Wala nga sila maipakita sa atin na solid talaga, yung talagang maniniwala talaga tayo, di ba? Wala. Di ba? Tapos eto, biglang boom, state witness. Grabe. Alam niyo kung bakit naging state witness? Ito opinion ko lang ha. Dahil nakokontrol kasi nila. O ito lang ilalabas mo ha. Ito lang ilalabas mo sa bunganga mo ha. Kapag sinabi mo to, for example, ngayon dito, wag mong sasabihin na lagay. Sabihin mo lang balato lang ito sa iyo, 'di ba? Para mas magaan, kumbaga, mas magaan sa paggan ng taong bayan. Kasi pag sinabi mong lagay, yari ka. Yari ka, boy. Hay nako, niloloko talaga tayo dito, mga karubi natin ha. Masyado kayong hanggang mag 2028, mga kababayan, para masaya naman or maganda naman yung iba-vlog natin, no? Puro naman mga project, di ba? Ngayon, puro nakaka-stress po yung mga... Pero wag kayong ma-stress, ha? Hayaan nyo yan sila. Total, kagagawan lang naman nila yan. Kung as mapanagot sila, okay na yan sa atin. Pero ang problema, parang they are barking on the wrong tree, no? Baka maya, iba po ang mapanagot kesa po sa mga mastermind. Yun lang po yung inaano natin dito. Diba? Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan, mga kababayan? Comment down below. Siyempre, huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.